daw pong si Senator Ping Lacson at etong si Senator Dante Marcoleta may gera daw po mga kababayan. O nagkaroon ng gera nagkaroon po ng gera patungkol po dito kay Martin Romualdez. So ngayon ito basahin po natin, ito nakita po nating balita galing po sa Abante. Una sa balita, sabi po dito mga kababayan, muling nagpalitan na maanghang na salita sina Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at Senador Dante Marcoleta matapos igiit ng huli na ipatawag na sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Speaker at late Representative Martin Romualdez. Ayon kay Marcoleta, dapat lang imbitahan si Romualdez sa susunod na hearing ng Blue Ribbon upang mapiga kung sino ang mastermind sa flood control scandal. Sabi dito mga kababayan, nung gumawa nga siya ng public statement na sinabi niyang how can I be the mastermind? Sabi niyang ganon, alam mo, sa tanong lang niya na yon, parang kilala niya kung sinong mastermind, siya na kaya sinabi niya yan. How can I be? Sabi daw na Romualdez. At ang nagsasalita po dito si Dante Marcoleta. Sabi niya, paliwanag ni Marcoleta sa isang radio interview. Ibig sabihin, alam niya. Pero yung pagsasabi niya ng ganon, hindi niya dininay yung kanyang involvement. Malinaw yon. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind. Sabi niyang ganon, dugtong pa niya. Nagtataka umano si Marcoleta kung bakit ayaw ipatawag ni Lacson si Romualdez para pigain sa mga nalalaman nito sa flood control scandal. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan na lang kung anong gustong gawin ng chairman ng BRC, giit ni Marcoleta kay Lacson mga kababayan. So sabi daw dito mga kababayan, basahin pa natin, itinuwid naman ni Lacson ang pasaring ni Marcoleta tungkol sa hindi niya umanaw pag-imbita kay Romualdez sa mga pagdinig ng panel sa flood control controversy. Mula pa nung unang nagbukas ang Philippine Congress ng under a bicameral system, umiiral ang inter-parliamentary courtesy between the two chambers. Gate ni Lacson, aniya itong dahilan kung bakit dinaan ng komite sa Office of the Speaker ang imbitasyon sa mga incumbent na miyembro ng Kamara de Representantes. Sabi ni Lacson na ang tanging exception ay kapag kusang dumalo ang mga miyembro ng Kamara sa mga pagdinig ng Senado tulad po ng ginawa ni Nanabotas, Representative Tobas Tiangco at Batangas Representative Leandro Libiste. Kaya nga time honored tradition ang tawag. Hindi pa rin ba pumapasok sa bunbunan niya yon? Yan po yung pasaring ni Senator Ping Lacson mga kababayan patungkol po sa gustong mangyari ni Senator Dante Marcoleta na ipatawag ito pong si Martin Romualdez. Pero para sa akin mga kababayan kung wala naman talagang itinatago itong si former House Speaker Martin Romualdez, kahit ipadaan sa Office of the Speaker yung imbitasyon ng Senado patungkol po sa kanya, much better umatenda lang siya. Tularan niya itong Senator Tiangco na kusang nagpunta mga kababayan doon po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano po, para isiwalat kung ano yung mga nalalaman niya. Kasi mga kababayan, hanggat patuloy yung mga usap-usapang ganito, patuloy yung mga pag-iwas niya, hindi rin kasi may aalis sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin na parang may kinakatakutan siya na malaman ng taong bayan. So kung wala naman talagang kasalanan itong si former House Speaker Martin Romualdez at wala naman talaga siyang kinakatakutan, bakit hindi siya kusang magpunta po sa Senate Blue Ribbon Committee para harapin sila doon at ituwid yung mga aligasyon nila na mali at baluktot mga kababayan. Kung totoo na wala siyang kinalaman. Kasi para sa akin, kung ikaw naman ay naaakusahan at wala ka naman talagang kinalaman, ikaw ang maglalakas ng loob na patunayan na inosente yung sarili mo. Kaso ang problema mga kababayan, hindi ko rin maintindihan kung bakit ayaw magkusa ni former House Speaker Martin Romualdez na umattend sa Senate mga kababayan para soplakin yung mga senador doon na nag-iisip ng hindi maganda laban po sa kanya. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan sa usapin na yan, ang isa rin sa lumabas na balita ngayon, sabi po dito sa UNTV News and Rescue, Chairman's Progress Report hinggil sa flood control scandal, ihahain na po ni Senator Ping Lacson sa plenaryo. Ibig sabihin, ilalabas na po
ni Senator Ping Lacson mga kababayan yung naging progress report hinggil po sa maanumalyang flood control at yan po ay malalaman na mga kababayang Pilipino po natin. So ito pakinggan po natin. Idadaan ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson sa privilege speech ang Chairman's Progress Report hinggil sa flood control scandal kapag nag-resume na ang sesyon ng Senado sa darating na May 4. Paliwanag ni Senator Lacson, magsisilbi itong daan para maipagpatuloy ang mga pagdinig sa issue ng flood control. Tama. Dahil hindi pa rin nakukumpleto ang kinakailangang pirma para maihain at ma-sponsor sa plenaryo ang partial committee report. Aniya, ilalahat sa Chairman's Progress Report ang mga natuklasan sa partial report kung saan nakapaloob ang mga ebidensyang nakalap sa mga pagdinig bilang attachments. Maglalaman din ito ng mga visual aid upang mas madaling maunawaan ng publiko ang ulat kapag iniharap na ito sa plenaryo. Sa kasalukuyan, 6 pa lang ang pirma ng partial committee report kung saan kulang pa ito ng 3 para makumpleto. Alam niyo, mas maganda nga yan ipaalam na ni Senator Ping Lacson mga kababayan kung ano yung naging progress report hinggil po dito sa flood control scandal para nang sa ganun mga kababayan mapuwersa yung iba niya mga kasamahang senador na pumirma po dyan. Kasi pagka ang taong bayan kasi lumalakas ang panawagan na dapat yung mga senador ay maging responsable, baka mapipuwersa, mapipressure yung mga senador mga kababayan na gawin yung kanilang mandato at pumirma. Ano po patungkol po dito sa progress report ng maanumalyang flood control para nang sa ganun mga kababayan marekomendahan ng kasuhan yung mga kasamahan nila na sangkot talaga sa maanumalyang flood control. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Ang siyam na kailangang lagda. Gayunpaman sinabi ng senador na bukas pa rin siya sa posibilidad na may iba pa siyang kasamahan sa Senado na pipirma sa partial committee report upang maisulong ito sa plenaryo kung saan maaari itong talakayin, ambyendahan at pagtibayin. Kaugnay nito na una nang inihayag ng Blue Ribbon Chairman na inihahanda na niya ang nasabing Chairman's Progress Report upang ibahagi rin sa Department of Justice at Office of the Ombudsman upang makatulong sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga sangkot sa anomalyang nangyari. Tsaka biruin nyo mga kababayan, hindi ko maintindihan bakit masyadong alam nyo yun, masyadong malakas yung desire ni Senator Rodante Marcoleta na makaharap si Martin Romualdez. Di ba mga kababayan? Hindi nyo ba napapansin? Kaya nga kung ako mga kababayan kay Martin Romualdez kahit nasa ombudsman yung usapin ng kaso ko, kung ako lang in my personal opinion haharapin ko talaga sila dun sa Senado at ipapahiya ko si Senator Rodante Marcoleta dun. Di ba para nang sa ganun tumigil yung katatahol mga kababayan nito pong si Senator Rodante Marcoleta. Kasi biruin nyo ang daming problema ng bansa na dapat pagtuunan ni Rodante Marcoleta ng panahon. Lalo na yung pangako niya mga kababayan na 2,000 pababa na libreng kuryente. Hanggang ngayon hindi pa po niya na iisakatuparan. Biruin nyo ang taas-taas ng presyo ng kuryente ngayon. Ang daming dumadaing. Pero wala man lang ginagawang aksyon etong si Senator Rodante Marcoleta. Tanging ang ating presidente lamang po naghahanap ng alternatibong paraan para mapababa ang presyo ng kuryente. Samantalang yun nangako ng 2,000 kuryente pababa, hanggang ngayon mga kababayan wala pang resulta. Mag-iisang taon na siyang nakaupo dyan bilang senador. Ano po, at alam naman natin pare-parehas na kaya siya nanalo dahil sa pangako niya na yon. Na hanggang ngayon hindi pa naiisakatuparan. Biruin mo, mag-iisang taon ka na nakaupo dyan pero parang wala ka pa rin ginagawa. Nangyari. Bukod dito, nais din niyang muling imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng komite at pagharapin sila ni dating Congressman Zaldico, pati na ang mga dating sundalo na nagsabing naghatid sila ng mga kickback sa iba't ibang personalidad. Paliwanag ng senador, mas makabubuti kung sabi ni Dorco sa Taytay News Rex, si Marcoleta at si Marcoleta Jr. at Senior then panay panggulo lamang sa Senado at Kongreso. Respective, dapat wala sila diyan. Hindi alam nyo mga kababayan, cancer nga ng Senado at saka ng Kongreso yan, dalawang yan Di ba? Parehas malignant yung dalawa mga kababayan. Cancer ng Senado at cancer ng Kongreso. Magharap ang mga nabanggit na personalidad upang luminaw ang mga detalyeng nailabas na may kaugnayan sa flood control projects issue.
Samantala nang tanungin hinggil sa posibilidad na umabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ebidensya, iginiit ni Senator Lacson na susundan ng Blue Ribbon Panel ang ebidensya kahit pa humantong ito sa Pangulo. Gayunman sa ngayon ay Kasi ako mga kababayan, malakas ang pananaw ko na walang kinalaman dyan ng presidente. Dahil hindi bubuksan ng presidente itong patungkol sa usapin na ito, hindi niya pangungunahan yung pagpapaimbestiga kung kung siya mga kababayan ay sangkot. Diba? Tutularan niya si Duterte kung siya ay sangkot. Nasa una lang magsasalita pero walang ginagawang aksyon. Kaso ang problema mga kababayan, pinaimbestigahan ni PBBM at talagang kita nyo naman marami na po ang nakulong. Diba? May mga big fish na rin na nakulong at may mga susunod pa. Kaya nga ako naniniwala ako na walang kinalaman dyan ng presidente. Para sa akin in my personal opinion, ay wala pa aniyang lumulutang na matibay na ebidensya na nag-uugnay sa Pangulo kung kasama nga ito diba? Sa mga tumanggap ng kickback dahil hindi naman ginawa ang salaysay sa ilalim ng oath o panunumpa. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Tsaka mga kababayan, kita nyo naman yung mga kaalyado nga ng mga Duterte talaga ngayon nag-iisa-isa na. 'Di ba? Iniisa-isa ng sampahan ng kaso kasi nga may mga kaso naman talaga na dapat nilang harapin. Katulad na lamang mga kababayan ni Harry Roque na nung sinampahan ng tax evasion case, ang daing ni Harry Roque mga kababayan political harassment na naman. 'Di ba? Yun lang yung depensa niya. Political harassment na naman. Maliwanag na kaya nga siya sinampahan ng kaso kasi lumabag nga sila mga kababayan sa hindi pagdideklara ng tamang tax o hindi pagbabayad ng tamang buwis. Kaya nga sila sinampahan ng tax evasion mag-asawa. Ngayon, ang depensa ni Roque, pinupolitika lang sila. Parang katulad din mga kababayan ng depensa ni Defensor na pinupolitika lang din sila. Anyway, eto i-play po natin. Nagaina ang Bureau of Internal Revenue ng reklamo ng tax evasion sa Department of Justice laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa asawa nito na si Myla Roque at Percival Ortega. Ito nang nakitang probable cause dahil sa pagkabigo ng mga ito na makapagbayad ng buwis at makapagsumite ng tax returns para sa kumpanyang... Ay, take note mga kababayan wala akong sinabi dito na ina-arbor ni JB Ejercito. Ito pong si Defensor mismong kay JB nang galing mga kababayan na pinaghihinalaan daw siya ng sambayan ng Pilipino na siya daw ay protector ni Defensor. Mismong kay JB nang galing niya, kay JB Ejercito. Ngayon doon naman sa issue mga kababayan na ina-arbor etong si Mike Defensor, yan po ay nabasa natin sa Politico. Meron daw mga tao ang tumatawag kay NBI Director Melvin Matibag at ina-arbor ito pong si Mike Defensor. Ano po, anyway, ituloy pa natin. Allegedly mga kababayan Biancham Holdings and Trading Inc. matapos ang ginawang paglipat ng shares of stock at pag-increase ng authorized capital stocks. Ayon sa BIR, tinatayang nasa 3.35 million pesos ang tax deficiency ng naturang kumpanya kasama na ang surcharge at interest. Yan yung hindi binayaran ng mag-asawang Roque at yung asawa niya mga kababayan na hindi natin alam kung nagtatago din. Pinabulaan na naman ng kampo ni Attorney Roque ang paratang at sinabing politically motivated ang naturang hakbang ng BIR laban sa kanila. Maliwanag na mga kababayan na sinabi ng BIR na ginagampanan lang nila ang kanilang trabaho. Hindi nila pinupolitika itong si Harry Roque. Ngayon ang layo ng sagot ni Harry Roque doon sa kanilang sa isinampang kaso na tax evasion laban po sa kanya at sa kanyang asawa. Maliwanag nga na sinabi dito na hindi sila nagbayad ng tamang buwis. At ito nga kita nyo nasa 3.3 million mga kababayan yung tax deficiency nitong mag-asawang Harry Roque at yung asawa niya. Tapos ngayon igigit niya mga kababayan political motivated, political harassment, political prosecution at kung ano-ano pa. Yan ang problema kasi mga kababayan sa kampo ni Sara Duterte, babanat sila sa pamahalaan. Tapos pag nakasuhan sila dahil sa kanilang mga kapalpakan mga kababayan, ang sasabihin po nila pinupolitika sila. Wala pong pamumulitika. Yan po ay pagpapanagot. Ano po dito kay Harry Roque na hanggang ngayon ay nagtatago. At hindi po siya pinupolitika. Actually, sila nga namumulitika sa pamahalaan Bakit? Dahil pagka may nasisilip ang
ang ating mga tagapagpatupad ng batas na sablay ni Harry Roque katulad ng qualified human trafficking, mga kababayan, at yung ugnay ni Harry Roque sa iba't ibang klase ng krimen katulad po nitong tax evasion case na ito, mga kababayan, laban sa kanya, ang ginigiit po nila, pinupolitika sila ng pamahalaan. So ginagamit nila ang gobyerno para po ilihis ang usapin ng kanilang pananagutan. Di ba masyadong gatas na gatas nila ang pamahalaan? Masyadong gamit na gamit ng kampo ni Harry Roque ang gobyerno. Maliwanag nga na hindi sila pinupolitika. Sila ang namumulitika. Kaya nga kung ako si Harry Roque, much better harapin mo na lang ito kaysa pagtaguan mo. Kasi dadami pa yan. Biruin mo, ilan na yung kaso mo? Meron kang qualified human trafficking na kinakaharap. Ngayon may kakaharapin ka pa na tax evasion. Diba, mabigat to, mga kababayan. Kaya nga kung ako kay Harry Roque, much better harapin niya ito kaysa pagtaguan niya. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dyan sa usapin po na yan. Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo.